Shoutout po sa inyong lahat. Ipapakita ko lang po sa inyo ang talumpati ni Senador Erwin Tulfo hinggil sa mga pinagsasabi po ng mga opisyalis ng China Embassy dito sa atin. Sapagkat po sila ay nakikialam na sa ating nakikialam na sila sa pamamalakad ng ating gobyerno. Binabastos nila ang pamamalakad dito. Nagsasalita sila tungkol sa mga opisyalis ng mga senador, ano? Pinapakialaman nila yung ating soberanya. Ako bilang Pilipino, hindi tama 'yun. Wala silang karapatang makialam dito. Mga demonyo silang mga komunista sila, doon sila sa China. Hindi sila dapat nandito. Yung mga gusto ko nga kung maaari lang sana itong mga opisyalis ng China Embassy rito sa Maynila, magsilayas na silang lahat dito. Hindi sila welcome sapagkat utak komunisto sila eh. Ako sumasang-ayon ako sa sa sinasabi nitong Senador Erwin Tulfo. Pagkat nababastusan talaga. Kung siya nabastusan, pati ako nabastusan. Wala. Huh? Mga utak komunista, hindi talaga maganda. Nire-rebuke nila yung mga sinasabi ng mga nagsimula to sa mga sinabi ni Tariela, no? Kung naalala nyo, nung mga isang linggo pa ito, siguro nasa 2 linggo na, uminit ng uminit hanggang ngayon, hanggang sa naghimasok na, nagsalita na yung ambassador ng China na nandito ngayon, maanghang na pananalita na hindi dapat ginagawa ng isang ambassador. Ngayon lang ako nakakita ng isang ambassador na talagang bastos. Itong ambassador ng China na pinadala ngayon. Sobrang bastos. Kasing bastos ni Xi Jinping. Sa totoo lang. Pakinggan niyo po ang talumpati nitong si Senador Erwin Tulfo. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Huh? Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Wala pong freedom of speech sa China. Kaya po nila pinupuna ang freedom of speech dito. Hindi uso po ang freedom of speech sa komunistang bansa. Wala pong ganun. Ang nagsasalita sa kanila, pinapatay nila. Kung hindi kinukulong. Halimbawa, nagsalita ka against sa China, yung pamumuno ng komunistang mga demonyo, hindi ka magtatagal. Kung hindi mamamatay, makukulong. Tingnan mo nangyari kay itong businessman na mayaman doon sa China na hindi na lumutang ngayon. Hindi ko alam kung ano nang nangyari doon. Oh, patuloy po tayo. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana Ganyan po kagalit si Erwin Tulfo. Pinapalayas po. Pinapalayas na ang mga opisyalis ng China Embassy. Dapat lang lumaya silang lahat, hindi sila welcome dito. Gagaya naman nila sa kanilang bansa. Bansa nila, high-tech ang bansa nila kaysa atin. Yun lang ang hahangaan ko. Yung nagawa nilang high-tech ang kanilang bansa. Pero hindi ko gusto ang pamamalakad ng mga komunistang demonyo. Sa totoo lang. ang demokrasya sa ating bansa,
malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Tama. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced, it is not protected, it is punished. Tama. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died. Hindi talaga nag-exist ang freedom of speech doon. Walang freedom, pati nga freedom of religion, wala doon. Papatayin ka doon pag lumabag ka. Kaya delikado. Delikado. Kung gusto ng mga komunista, yung mga komunista dito sa atin, pumunta sila ron. Doon sila magtayo ng komunista nila. Yung gobyerno nila. Doon na, kagaya nitong itong si Rinico ng Makabayan Party List. Mga komunista yan. Yung ACT Teachers Party List. Puro mga komunista. Yung Gabriela. Puro komunista. Komunista yan. Dapat doon sila sa China. Ha? To be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Tama. Wala silang karapatan na Tama. punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga Totoo yan. mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa mga Taga Hong Kong. sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded, it is earned, and it is mutual. If you want Tama. respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Thank you. Inyo pong napakinggan ang talumpati ni Senador Erwin Tulfo. Sa totoo lang po, ako'y kumakampi sa talumpating yan. Ang talumpati ni Erwin Tulfo ay malinaw. Malinaw po na paninindigan. Hindi dapat manahimik ang Pilipinas kapag nilalapastangan ang soberanya ng Pilipinas, ang soberanya natin
sa harap ng panggigipit at panghihimasok, ang katahimikan ay nagiging pahintulot. Ang panawagan ng senador ay hindi para sa gulo, hindi para sa dignidad, respeto at matatag na tindig ng bansa, ha? Kundi para sa dignidad, respeto at matatag na tindig ng bansa. Kapag malinaw ang posisyon at buo ang loob, mas nagiging kapanipaniwala ang diplomasya, sapagkat ang pakikipag-usap ay mas epektibo kung may likod na tapang. Okay, Ramir Boulder po.